dumating ang balitang nilusob ng mga tulisan ang bahay liwa-liwa ng mga prayle sa baybayin ng Ilog Pasig. Mahigit na 2,000 piso ang nakuha ng mga tulisan na sugatang malubha ang isang prayle at 2 alila. Nagtanggol ang kura sa pamamagitan ng silya na nagkasira-sira sa kanyang mga kamay. Tumungo si Benzaib sa puok na pinangyarihan at sa daan ay binuo na sa sarili ang pangyayaring ilalathala. Ang mga paglalarawan niya sa General at kay Padre Salvi ay angkop na angkop sa kura at ang anyo naman ng mga nanloob ay mailalapat sa bawat tulisan. Lalawak pa ang balita dahil sa babanggitin niya ang ukol sa pananampalataya, ang pananalig, ang utang ng mga Indio sa mga prayle at sasabihin ng mga dalagang nakabasa. Si Benzaib ay simpangis ng leon at sinlambot ng satupa ang loob. Gayon na lamang ang kanyang pagkamangha nang si Padre Camora ang datnan niya sa puok na sinadya. Ang kurang ito ay ipinadala ng kanyang probinsiyal sa bahay pahingahang iyon bilang kaparusahan sa mga ginawa niya sa tiyanik. Gasgas ang isa niyang bisig at may munting sugat sa noo. Aapat ang nanlusob na pawang nakaitak at ang nanakaw ay 50 piso lamang. Hindi totoo yan! At bakit hindi? Hindi ako hangal! Isang nakatatakot na balita ang namagitan sa kanilang pagtatalo. May mahalagang bagay na ipinagtapat ang mga tulisan. Isa sa mga tauhan ni Matanglawin o Kabesang Tales ang tumipan sa kanila sa Santa Mesa upang sumama sa pangkat na manloloob sa kumbento at sa mga bahay ng mayayaman. Ang mamumuno sa kanila ay isang Kastilang mataas, kayumanggi na umayon sa anyo ni Simon. At iyan daw ay utos ng general sa kanyang kaibigan. Tiniyak pa na sila'y tutulungan ng mga kawal at ng ilang rehimiento, patawarin ng mga tulisan at ang 3 bahagi ng makukulimbat ay ibibigay sa kanila. Isang putok ng kanyon ang palatandaan, ngunit wala naman silang narinig, kaya't inakala nilang sila'y nilinlang ng Kastila. Umuwi ang iba at ang iba'y nagbalik sa kabundukan. Silang mga nadakip ay nagpasyang manloob sa bahay pahingahan ng mga prayle. Kinahapunan, dumalaw si Benzaib kay Don Custodio. Dinatnan niya itong abalang-abalang gumagawa ng isang panukalang laban sa mag-aalahas na Amerikano. Ang mga bulong-bulungan ay naging paksa sa usapan sa bahay ng mga Orenda, pamilya ng mayamang mag-aalahas na taga Santa Cruz. Panauhin ng mag-anak si Isagani. At sinong naglagay ng mga pulbura? Ang mga praile kaya? Ang Chinong si Quiroga? Isang estudyante? Si Makaraig? Ang mag-aalahas na si Simon? Si Simon? Nawala si Simon nang di nakapag-iwan man lang ng bakas. Pinaghahanap siya ng mga gwardiya sibil. Oo nga, hanapin nila ang demonyo. Kaya pala kagabi, Kagabi? nagkagulo kagabi habang kami naghahapunan. Ang lampara sa mesa ng general ay namatay at may nagsabing isang di kilalang tao ang nagnakaw ng lamparang iyong handog ni Simon. Isang magnanakaw? Tauhan kaya ng kamay na itim? Tumindig si Isagani, lumakad-lakad. Hindi ba nahuli? Tumalon sa ilog at walang nakakilala sa kanya. May nagbabalitang isa raw Kastila at may nagsabi namang Chino at ang iba'y Indio. Ang lamparang yan ang magpapasabog ng buong bahay. Sayang, kundi sa magnanakaw na yaon, sana'y nangamatay na lahat. Gulat na napatingin kay Momoy ang mga babae. Lumapit siya kay Isagani. Kailanmay hindi mabuti ang kumuha ng hindi sariling ari. Kung nalalaman lamang na magnanakaw kung ano ang layunin at nakapag-isip muna, tiyak na hindi niya gagawin ng gayon. At pantayan o bayaran man ng kahit gaano'y hindi ako lalagay sa kalagayan niya. Makaraan ng isang oras ay nagpaalam na si Isagani sa mag-anak na Orenda upang umuwi sa lalawigan at manirahan na habang buhay sa piling ng kanyang amain. Si Kabesang Tales ang kilabot ng Luzon.
biglaan ang kanyang pagsalakal at sa panahong di inaasahan ng lahat. Sinunog niya ang isang kabyawan sa Batangas, nanira ng mga pananim, pinatay ang isang hukom pamayapa sa Tiani, nilooban ang isang bayan sa Cavite, at sinamsam ang mga sandata sa tribunal. Mula sa Tayabas hanggang sa Pangasinan at maging sa timog ng Albay at Hilagang Cagayan ay napabantog ang kanyang pangalan sa pandarambong o pagnanakaw. Isang tanghali, 6 o 7 pinaghihinalaan ang nakagapos na lumalakad sa isang daan, namamaybay sa isang bundok. Hoy, mautang! Maaari bang palakarin mo sila ng payapa? Ano ba ang meron sa'yo, Carolino? Sa akin wala. Ngunit ako'y naaawa sa kanila. Sila'y mga tao rin katulad natin. Bago ka pa nga! Ano nga ba ang ginagawa nyo sa mga biyag ng digmaan? Aba, kung may mabuti kaming magagawa, ay ginagawa namin. Ang isa sa mga nakagapos ay nakiusap na tumigil sandali dahil sa isang pangangailangan. Mapanganib ang lugar na ito. Sulong! Lakad! Sulong! Malupit ka pa kay sa Kastila. Kasabay ng ikalawang pagpalo ni Mautang sa bilanggo ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang putok. Tigil! Nagsimula ang pagpapalitan ng putok, ngunit mapaghahalatang kakaunti lamang ang kalaban dahil sa kadalangan ng ganti. Ngunit nakalalamang ang mga ito sa mga gwardiya sibil dahil sa sila'y nakakanlong. Natakot ang mga gwardiya sibil dahil hindi nila nakikita ang mga kalaban na nasa likod ng batuhan. Ibig na nilang umurong. Sige, Carolino. Ipakita mo ngayon ang kagalingan mong tumudla. Siya namang pagtayo ng isang lalaki sa itaas ng malapad na bato. Pariin mo! 3 gwardiya sibil ang sumunod sa utos, ngunit nakatayo pa rin ang lalaking sumisigaw ng di nila maunawaan. Napahinto si Carolino na parang namukhaan ang lalaking iyon na nababalot ng liwanag ng araw, ngunit binantaan siya ng kabo. At pinaputukan ni Carolino ang lalaki. Umikot ang lalaki, kasabay ang sigaw na nakatulig sa kanya. Natagpuan nila ang isang matandang naghihingalo at nakahandusay sa bato. Sinaksak ng isang gwardiya sibil ang katawan nito gamit ang bayoneta, ngunit hindi man lamang kumurap sa pagkakatitig kay Carolino. Itinuturo ng matanda ang isa pang lalaki na nabaril din at nahulog sa likod ng bato. Namumutla si Carolino na walang iba kundi si Tano na kauuwi lamang galing sa Carolinas. Nakatigagal siya at nag-iisip. Nakilala niya ang kanyang ingkong na si Tandang Selo na dahilang hindi makapagsalita ay nagpahiwatig sa kanya sa pamamagitan ng naghihingalong mata ng isang buhay na punong-puno ng pagpapakasakit. Nakatanggap si Padre Florentino ng isang liham na galing sa tenyente ng Guardia Sibil na ganito ang isinasaad. Minamahal kong kapilyan, katatanggap ko po lamang ng isang telegrama buhat sa general na nagsasabing Espanyol, Escondido, Casa, Padre Florentino, Cojera, Remitira, Vivo, Muerto. Malinaw ang ibig ipahayag ng telegrama, kaya pagsabihan ninyo ang inyong kaibigan upang huwag ko siyang mahuli pagparian ko mamayang 8 ng gabi ang sumasa inyo, Perez. Tiyak na tiyak ni Padre Florentino na si Simon ang Kastilang hinahanap. Dumating ito ng duguan na pasan ang kanyang maleta at patang-pata. Tinanggap ito ng mabait na pari ng walang tanong-tanong. Dahil sa hindi pa nito nababalitaan ang nangyari sa Maynila, siya'y nahihiwagahan sa gayong kalagayan. Inisip niyang pinaghihigantihan si Simon ng mga kalaban, ng mga inapi, sapagkat umalis na ang general, ngunit nagkahinala siya
na ang mga sugat na iyon ay sanhi ng pag-iwas sa pag-uusig ng mga may kapangyarihan. Lalo pang tumibay ang hinala niya nang siya'y makatanggap ng telegrama at mahigpit na tumutol si Simon na magpagamot sa doktor ng punong lalawigan. Sumang-ayon si Simon na siya'y alagaan ni Don Tiburcio, ngunit kulang siya ng tiwala rito. Naging suliranin tuloy ni Padre Florentino kung ano ang nararapat niyang gawin pagdating ng mga sibil na huhuli. Hindi halos makagalaw ang may sakit, at lalo nang hindi tatagal sa malayong paglalakbay. Nang ibalita ng pari kay Simon na siya'y huhulihin sa 8 ng gabi, pakutsang ngiti ang isinalubong ni Simon. Bakit kaya ayaw magtago ni Simon? Ngayoy ayaw nang isipin ni Padre Florentino ang di mainam na pakikitungo sa kanya ni Simon. May 2 buwan na ang nakararaan nang makiusap siya rito ukol sa pagkakapiit ni Isagani at ang ginawa nitong mapabilis ang pag-aasawa ni Paulita. Nilimot na ni Padre ang lahat. Ang tanging niyang inaalala ngayon ay ang kaligtasan nito at ang tungkulin niya bilang may-ari ng bahay. Ipinatawag ni Simon si Padre Florentino. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Bahagya po, ngunit matatapos na ang paghihirap ko sa loob ng ilang sandali. Ngunit, ano ang ginawa ninyo? Diyos ko, ano ang inyong ininom? Sayang lamang, wala na akong lunas. Ano ang ibig ninyong gawin ko pag sumapit ang 8? Patay o buhay? Patay, oo. Ngunit buhay? Hindi. Diyos ko, ano ang inyong ginawa? Huwag kayong mabahala. Ang nagawa ay nagawa na. Hindi ako dapat mahuling buhay ni numan. Maaaring makuha ang aking lihim. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong malito. Wala nang magagawa pa. Makinig kayo. Malapit nang gumabi at hindi dapat mag-aksaya ng panahon. Kailangang ipagtapat ko sa inyo ang aking lihim. Nais kong ipaliwanag ninyo sa akin ang isang pag-aalinlangan. Kayong malaki ang paniniwala sa Diyos. Sabihin ninyo sa akin kung may isang Diyos. Sinikap ni Padre Florentino na humanap ng pangontra sa lason, ngunit pinigilan siya ni Simon. Nang ibulong ni Simon ang tunay niyang pangalan, napaurong ang pari ng buong pagsindak, ngunit madaling nakapagpigil at humandang makinig. Isinalaysay ni Simon ang mga pangyayari sa kanyang buhay. May 13 taon na ngayon ang nakaraan nang siya'y nagbalik mula sa Europa upang pakasal sa isang dalagang iniibig at ilaan ang buhay sa paggawa ng kabutihan. Ngunit isang mahiwagang kamay ang nagtulak sa kanya sa sigalot na likha ng kanyang mga kaaway. Nawala sa kanya ang lahat: pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan, kalayaan, at kaya lamang naligtas sa tiyak na kamatayan ay dahil sa kagitingan ni Elias. Isinumpa niyang maghiganti, kaya taglay ang kayamanan ng mga magulang. Nagtungo siya sa ibang lupain at pinagbuti ang pangangalakal. Nakilala niya ang general na nooy komandante at naging kakilala niya dahil sa pangungutang sa kanya. Naging kaibigan nang mabatid niya ang kataksilang ginawa nito. Sa tulong ng kanyang salapi ay natulungan niya ang general na madestino rito sa Pilipinas at ginawang bulag na kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Ginoong Simon, patawarin kayo ng Diyos. Nakita niya ang inyong mga pagtitiis at pinahintulutan niyang matagpuan ninyo ang kaparusahan ng inyong mga sala. Ito'y sa pamamagitan ng pagtatamo ng kamatayan sa kamay din ng mga sinulsulan ninyo. Dito'y makikita natin ang kanyang walang hanggang awa. Isa-isa niyang sinira ang inyong mga paraan. Una ang pagkamatay ni Maria Clara. Makaraan niyon ay isang paraang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban. Sang-ayon ako sa inyo. Kalooban niya ang mga pulong ito'y. Magpatuloy sa kanilang itinatangis. Hindi ko alam, Ginoo.
Batid kung hindi niya pinababayaan ang mga bayang nananalig sa kanya? Ganun pala'y, bakit niya ipinagdait sa akin ang tulong? Sapagkat gumamit ka ng kaparaanang hindi niya pinahihintulutan na kung lalaya ang bayan ay hindi sa masamang kaparaanan. Tinatanggap ko ang inyong paliwanag. Ako'y nagkamali. Ngunit, sapat na ba iyan upang ipagkait ng Diyos ang kalayaan ng isang bayan at iligtas ang mga higit na salarin kaysa akin? Bakit niya binabayaang magtiis ang maraming karapat-dapat? Mga tapat ang loob, ang mga nagtitiis sa mga pagpapahirap. Ang mga tapat ang loob at ang mga karapat-dapat ay kailangang magtiis upang ang kanilang adhikain ay kumalat at malaman. Mayroon ding hatol at pag-uusig ang Diyos sa mga maniniil. Alam ko po, kaya nga pinalaganap ko ang kalupitan. Tunay nga, pinalubahan ninyo ang kapulukan sa pag-asang ang kapulukang iyan na rin ang papatay sa pamahalaan. Ngunit pumapatay rin naman sa mga mamamayang walang dangal at napaaalipin sa loob ng bayan at ang mga tulisan at magnanakaw naman sa kabundukan. Kung ano ang pamahalaan, gayon din ang bayan. Kung gayoy, ano ang nararapat gawin? Magtiis at gumawa. Magtiis. Gumawa. Madaling sabihin yan kapag nagtitiis. Ang gumagawa ay ginagantimpalaan. Kung nakita ninyo ang mga nakita kong maralita, mga kahabag-habag na nagtiis ng katakot-takot at walang katapusang pagpaparusa sa mga pagkakasalang hindi nila ginawa, mga pinatay upang itago ang krimen ng iba, mga amang inilayo sa kanilang anak, ang magdusa at gumaway, kalooban ng Diyos, magtiis at gumawa. Anong Diyos iyan? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa ating kawalan ng pananalig, sa ating mga masasamang hilig, at may gaanong pagpapahalaga sa kabutihan. Samantalang hindi pa handa ang bayan, samantalang nakikipaglaban sa pamamagitan ng daya at lakas na hindi lubos na nalalaman ang kanyang gagawin. Mabuti pa nga siya'y mabigo. Bakit kailangan ibigay ang asawa sa lalaki kung hindi niya ito minamahal ng lubos at hindi siya handang magpakasakit alang-alang sa asawa? Naramdaman ni Padre Florentino na pinigilan ni Simon ang kanyang kamay at pinisil. Hinintay niya itong magsalita, ngunit nakaramdam lamang siya ng lalong mahigpit na pagkakapisil. Nakarinig ng buntong hininga at pagkatapos ay naghari ang ganap na katahimikan. Bumulong si Padre Florentino. Nasaan na ang kabataang naglaan ng kanilang magagandang sandali, mga pangarap at kasiglahan sa ikabubuti ng kanilang bayan? Nasaan ang kabataang nagbubuwis ng buhay upang hugasan ang gayon karaming kahihiyan, ang gayon karaming krimen, ang gayon karaming bagay na nakamumuhi? Malinis at walang bahid tungis, kailangang maging buhay na alay upang ang handog ay maging karapat-dapat. Saan kayo nang naroroon, kabataang nagtataglay ng lakas ng buhay na tumakas na sa aming mga ugat? Hinihintay namin kayo, kabataan! Iniwan ni Padre Florentino ang bangkay at tumungo siya sa banging nakaharap sa dagat Pasipiko. Dala ang kahang bakal na kinalalagyan ng kayamanan ni Simon. Inihagis niya ang maleta sa dagat. Nakita niya ang alimbukay ng tubig. Nakarinig siya ng bulwak at naghilom ang tubig matapos kunin ang malaking kayamanan.
Itago ka nawa ng kalikasan sa kailaliman, nakasama ng mga korales at mga perlas. Kung sa isang banal at matayog na layon ay kakailanganin ka ng mga tao, pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantalang naririyan ka, hindi mo maililiko ang katuwiran at hindi ka makapag-uudyok ng kasakiman.